Hindi ka magpaproduce sa Holy Spirit, kaya huwag mong pilitin. Sabi rito, He'll produce this kind of fruit. What is the fruit? Love. Kaduktong, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. Lagay mo pa yung 23. Ano po? Long-suffering. Amen. Pero siya po yan. Pero gusto ko lang point dito, ang isa sa mga una, love. Ang naglagay dyan, Holy Spirit. Kaya capable ka bang umibig? Yes, nasa yung Holy Spirit eh. At pinuproduce ng Holy Spirit, love. Meron po bang tinanggap ng Holy Spirit dito? Amen. Yes. Amen, maring baptism, hindi pa, empowerment, pwede mangyari sa buhay mo, pero the day you receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, the Holy Spirit is in you. At ini-empower ka na, binabago niya yung buhay mo, pinoproduce niya yung love. Kaya capable ka bang umibig? Yes. Design po ng Lord ang tao na umibig sa Diyos. Kaya nga po, pag hindi nagagawa ng tao, at meron siyang iniibig na iba, higit sa Diyos, eh hindi pa rin po siya satisfied. Kahit na marami na siyang nararamdamang pag-ibig sa paligid niya, kung hindi po pag-ibig ng Diyos yun, hindi pa rin satisfaction yun. Hindi pa rin satisfying love yun. Hindi pa rin magbibigay sa kanya ng fulfillment sa buhay. Kaya po kayo mga fulfilled, amen, sa buhay kasi yung love of God nasa puso natin. Amen. At na-experience natin yung pag-ibig niya. Amen. At ngayon, meron po tayong maraming reason dahil may kakayanan tayo na umibig sa ating Panginoon. And I will end with this question ng Panginoon kay Peter. Remember this? Nung nag-preach po si Pastor Jay rito, nadadaanan niya ito. Eh, sabi ko, bakit hindi ko ito isama? Pagkatapos po ng breakfast nila, alam niyo po yung story, when you read John chapter 21, this is the time na natapos na po yung the Passion Week. When we talk about the Passion Week, yung po yung time na ang Panginoong Jesus ay nagkaroon ng entrance sa Jerusalem at winelcome siya ng Palm Sunday at umikot po yung araw at dumating po ng Friday, Good Friday, at nagkaroon po siya ng Last Supper. Amen. At nung Good Friday, siya po'y pinako. At doon sa time na yon, between that ng Last Supper at pagkakapako ng Panginoong Hesus, may nangyari po kay Peter. Ano po yon? Tumilaok ang manok. Tama po ba? Alam niyo po yung story? Pag tilaok ng manok ng 3 beses, pinagkanulo niya po ang Panginoong Hesus. Pero very vocal si Peter, sabi niya, Panginoon, mamatay man ako, hindi kita iiwanan. Di po ba? Hanggang doon sa Gethsemane nga, may hawak pa siyang bread knife eh. Di po? Pero ang tapang niya, hinugot niya yung kanyang tabak. At ang kalaban niya, yung mga mas malalaki ang tabak, pinaputo niya po yung tenga ng isang soldier ng temple. Talagang willing siya. Pero nung time na sumusunod pa rin siya sa Panginoon, sa trial, na-deny niya po ang Panginoong Jesus 3 times. At nagsisi po si Peter. At namatay po ang Panginoong Jesus, nilibing, at nung habang nilibing, down na down po si Peter. At sila po nagbalik na lang sa dating lang ginagawa, let's go fishing again. At nagpi-fish sila. At habang nagpi-fishing sila, sabi dun sa John chapter 21, they toil all night. Talagang wala ko silang mahuli at meron po sumigaw. May nahuli na ba kayo? At yun po ang Panginoong Jesus. At sabi niya, halika na kayo dito. Meron na tayong handa. At ang handa ng nila ay grilled fish. Amen? Saan nahuli yun? Provide po ng Panginoon. At sila po'y nagkaroon ng breakfast. At ito pong istorya. So John, sabi rito, after breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Kita ko natin, sa Panginoong Jesus, napakalaga po sa kanya itong question na ito. At tuloy po yung question sa atin ngayon. Do you love me more than this? When we say this, yung pong nasa paligid niyang mga disciples niya, yung pagmamahal ba sa akin ito ay mahal mo ko tulad higit pa sa pagmamahal nila. Ito po sagot ni Mang Pedro. Yes, Lord, Peter replied. You know I love you. At ito, sagot ni Lord, Jesus told him, then feed my lambs. Lambs po ay little yan, mga maliliit po yan. Anak po yan ng sheep. Amen? Yung mga baby. Amen? Sabi niya, spend time sa mga lambs sa church. Yung pinasabi niya. So makita ko natin dito, kasama po pala ng loving God more ay ang paglilingkod sa Panginoon. Amen?
Kaya tayo po, isa sa encouragement natin ngayon 2011, tiyatang tayo na, Lord, mahal mo ba ako talaga? Makita mo natin dito ang tanong sa Kanya, ba't di mo ako paglingkuran? Pero isang bagay lang po ang gusto kong bigyan sa puwang pa dito, yung word na love, at saka love. Ang tanong po ng Panginoong Yesus dito na love, alam na to ng iba, yun po yung love of God, agape. Diba? I love you, no? In spite of. Ang sagot ng Panginoon sa kanya ng Lord, do you love me in spite of everything na nangyayari sa buhay mo? At mangyayari pa. At in spite ng lahat, sabi yung gano'n. Ito po, ang sagot nito is a friendship love, phileo. Lord, alam mo naman, I'm fond of you. Talaga namang interesado ako sa iyo. Talaga namang kaibigan kita, Panginoon. Si Pedro ho, andun lang ang kanyang level ng pagsasabi sa Panginoon. Pero kahit na ho ganon, na ang tanong sa kanya, mahal mo ba ako kahit na ano ang mangyari sa buhay mo? Ang sagot ni Pedro ay, Panginoon, alam mo naman, love lang kita. Dito na magkaibigan tayo at gusto kitang kasama. Ang sabi pa rin sa kanya, in spite of that, gusto ko na rin yung love na yan. Maglingkod ka sa akin. Next again, tingnan mo natin. Verse 16. Jesus repeated the question. So napakalaga pag inuulit sa Bible, di po ba? At napakalaga ho ang tanong na ito ng Panginoon sa atin. At muna kay Pedro muna. Simon, son of John, do you love me? Another word, agape na naman po. Sabi naman ni Mang Pedro ni Peter. Peter said, yes, Lord. You know I love you. The word is phileo. Lord, alam mo naman, talagang pagkasama kita, ang saya-saya ko. Pagkasama kita, gusto kita talaga kasama. At talaga namang, I'm fond of you, Lord. Then, sabi naman ng Lord sa kanya, in spite of that, take care of my sheep. Jesus said. Shepherd the sheep, sabi niya ganun. Kanina lambs. Si Peter ho is talking about how to take care of your service sa Lord. Sabi niya, mahal mo ba ako? Gusto mo, mahal mo ako talaga? Paglingkuran mo ako. At kahit ganyan pa lang, tingin mo ng pagmamahal sa akin, tanggap ko na rin yan. Na, talagang gusto mo na sa church ka, gusto mo na kasama ako, at hindi mo pa talaga all out, tanggap ko yan, anak. Tanggap ko yan, sabi ng Panginoong Jesus. Amen? Let's continue. The third time. Once more, he asked him, Simon, son of John, do you phileo me? Alam niyo po ba yung word na ginamit ni Lord Jesus Christ dito, hindi na agape? Talaga bang friend na friend tayo? Sabi niya gano'n. Ang Panginoong Isus na ho, nagbaba ng level niya. Dahil hindi niya maitaas ng level. At nakabasa po ako ng isang komentary, ang reason po, si Pedro po yung napakayabang. Kilala niyo po si Pedro, di po ba? Sabi niya, Lord, pwede bang lumalakad ka sa tubig? Pwede nga ako rin ba? Agresibo po si Pedro noong panahon na yon. Pero dun po, sa nangyari sa kanya, dun sa pagtilaok ng manok, meron po natutunan si Pedro. Pagpapakumbaba. Pwede niyong sabihin, sagutin, Lord, alam po ni Pedro yung word na agape eh. Ba't phileo lang sinasagot niya? Nasabi niya, Panginoon, nagpapakumbaba na ako sa inyo. At willing na willing ako talagang maglingkod sa iyo. Ang nakita po ng Panginoon dito, hindi po yung kawalan ng level ng love ni Peter sa kanya. Alam niya po ng Panginoon na yung pag-ibig, itong ugali ni Pedro, ay sapat na mahal niya ng agape. Alam ng Lord na agape ng pag-ibig nito ni Pedro. Kasi hindi na siya mayabang. Mayabang po si Pedro, pero itong panahon ito, hindi niya masabi yung agape. At nagpakumbaba siya. Kaya ito, Peter was grieved that Jesus asked the question a third time. Hindi po dahil naalala na 3 beses tumilawak ang manok. Sasabihin po yan dyan kung yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin lang, iba na yung level ng pagtatanong ng Panginoon sa kanya. Amen? Lord, kaya sabi po ni Pedro, ito na lang, Lord, you know everything. Kilala niyo ako, Panginoon. You know I love you. Jesus said, then feed my sheep. Isang bagay lang po, kilala po tayo ng Panginoon. At alam niya yung level ng pag-ibig natin sa Kanya. Ang mahalaga lang po, maging totoo tayo sa Kanya. At isa po sa mga kita natin dito, 3 beses na tanong. 3 beses na pagpapahalaga ng Panginoon na tinatanong din sa atin, mahal mo ba ako? At tulad din sa ating mga binasa mula sa Biblia, makita ko natin
na hindi naman po mahirap talagang mahalin ng Diyos? Hindi po ba? We always declare, and let's pray na starting this Sunday, yung declaration natin ng to love God, that we exist to love God, gawin natin mas meaningful. Amen? Why? Because Christian life is a love affair. Amen? Do you love God? Amen. Do you love Jesus? Amen. Kaya nga meron kang relationship sa Kanya. It's a life. And it is a life of love affair. Amen? That is why this 2011, we need to make our love for our God and the Lord Jesus Christ more on what? On what? On fire. Pag ningasin pa natin, let us continue to seek Him in our daily communion with Him. Ano yung daily communion? Yung pagpe-pray natin, pag hindi ka makukuha ng bread and wine. First Sunday natin ginagawa yon. Yung araw-araw na pakipag-usap mo sa Kanya. In our weekly fellowship, amen? Be here. Join us in worship. Mag-encourage pa tayo marami sasama sa atin sa worship dito. At samahan tayo sa worship. And worship includes singing. So I encourage you to be early next Sunday. And join our worship team. Amen? So maglagay tayo ng bandy clock dyan sa harapan. Kasi Lord ang nakuha niyo po ako. Worship, be early next year. Amen? Next year. Early next Sunday. Amen? Amen. Are you with me, church? Amen. Do you love me, church? Amen. Do you love the Lord? Amen. Amen. So, let's, siguro nag-warm up pa this 2011, di ba? This coming Sunday, kung gusto niyo mag-New Year's resolution, Lord, I will be on sa church, sa Sunday, o maliban-liban man, bira, pero every Sunday, I'll be there before the church starts. Amen? Are you with me? Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. And let's worship the Lord through songs and word of praise. Are you with me, church? Kasama ko kayo sa heart of worship. Amen? Amen. So we'll continue to love our God more. Let's all stand up and we will worship the Lord. Hallelujah.